Huwag kang manghusga at magsalita ng di maganda sa iyong kapwa, lalong-lalo na kung ito'y kakainin mo lang din sa bandang huli. Isang masagana at mabiyayang araw po sa ating lahat. Ako po inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Ders TV. Ilalagay ko po sa description yung link na kanyang channel para mabisita nyo po at pasuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Ders TV Update. Panibagong balitaan na naman ang ating tatalakayin sa update nating ito. At samantalang pag-usapan naman natin ang inilabas po ng Abante tungkol kay Mr. Willie Revillame at kay Vice Ganda mula po sa komento ng isang batikang columnist. Sabi dito, sigaw ni Lolit Willie mayabang daw. Vice, kinain yung salita. Marami ang hindi tanggap kung paano ang stand ng talent manager columnist na si Lolit Solis sa mga showbiz issue, pero hindi maitatanggi na may punto naman siya sa kanyang mga sinasabi. As for Willie Revillame, na balitang sa TV5 naman daw ngayon mapapanood, may comment din siya dito. Ayon kay Nay Lolit, sabi ko nga, ang artista dapat may acceptance yan. Alam mo talaga kung kailan ka kailangan. Kapag hindi ka na relevant, ikaw na mismo ang mag-out na. At mabilis na oo din ang sagot niya sa tanong namin kung sa palagay niya, wrong decision na umalis ito sa GMA7 noon habang maganda ang reception ng tao sa show niya. Sabi po ni Manay Lolit, oo, pinaka-wrong decision yon. Kaya bangan niya yon, panay ang parinig niya sa nakaya ko, chuchu, kita mo, edi pinabayaan siya ng GMA. Yun, nakasandal ka na sa pader, nandun ka na sa GMA, kaya bangan mo na kaya mo, sige, ipakita mo na kaya mo. Biniro namin si Nay Lolit na paano kung kuhanin siya ni Willie na publicist sa new show nito sa TV5. Tatanggapin niya kaya? Sabi po ni Nanay Lolit, hoy, tumigil siya. Kahit wala siya magkakaroon ako ng datong, no? Say niya. Ang All TV raw kasi ngayon, nagbubukas na sa mga collaboration at block timer. Siguro raw kasi noon, si Willie, inisip na mahina pa ang naturang network. At sabi pa ni Nay Lolit, sabi niya, siguro, mahina pa ang All TV kung hindi pa ako naghahanap siya ng mas matibay na sasandalan niya. Wala naman siyang nakita. Hiningan din namin ng reaksyon si Nay Lolit tungkol sa It's Showtime na mapapanood na sa GMA7 simula sa April 6. Sabi niya, ang ipapayo ko lang kay Vice, mag-ingat ka rin magsalita kasi nga, kakainin mo rin ang sinabi mo. Ano ngayon ang mukhang iaharap niya kay Jessica Soho pag nagkita sila. So yun po yung masaklap yung kay Vice Ganda na kung saan nasa isang network sila tapos parang meron kang kasamaan ng loob, no? So parang nag-iiwasan kayo, hindi yun maganda. Parang lumiliit yung espasyo niya sa isang network. 'Di ba? Kaya ang best na gawin dito, wag tayong magsalita ng tapos. 'Di ba? Kasi hindi natin alam ang mangyayari. 'Di ba? Hindi natin alam, hindi natin sigurado kung ano ang kakarapin natin sa mga susunod na araw at buwan. Kaya be careful. Tama po ang sinabi nitong si Nanay Lolit Solis. Sa dalawang issue pong nabanggit dito mga tagapanood sa balita ni Ders TV o sa update ni Ders TV, ang pinakamahirap po dito is yung kay Vice Ganda po talaga. Paano ko po nasabi? Kasi di ba magkasama na po sila ni Ma'am Jessica Soho sa isang network at hindi po malayong magkabanggaan yan sila. At tandaan po natin mga tagapanood na para po kay Ma'am Jessica at sa ibang mga supporters ni Jessica Soho, doon sa yung sinabi po ni Vice Ganda, hindi po katanggap-tanggap para po masyadong nabastos po doon si Ma'am Jessica Soho doon sa binitawang salita ni Vice Ganda. At malinaw na malinaw din po pagdating sa network, mga tagapanood si Ma'am Jessica Soho, isa na po yung haligi ng GMA7. Marami na pong ipinasok yan na milyon o bilyon-bilyong
pera dyan sa GMA7 dahil sa kanyang mga programa, dahil sa kanyang balita. Kaya, kumbaga sa ano, matibay na po ang pundasyon ni Ma'am Jessica Soho dyan eh. Tapos bago lang po to si Vice Ganda. Ngayon, ano pong mangyayari dyan? Ano pong treatment ang gagawin niya? Magpapakumbaba po ba si Vice Ganda at hihingi na siya ng tawad doon sa mga binitawan niya salita sa pamimintas niya kay Ma'am Jessica Soho? O snub lang po? Wala po. Parang wala lang po. Hindi po kasi mangyari, hindi po malabong mangyari talaga mga tagapanood na magpang-abot o magkikita po yan sila. So ano na lang po yan, plastikan na lang sila. Pero ako, tingin ko po mga tagapanood, ang maganda pong gawin ni Vice Ganda, total, magkasama na sila sa isang network. Hindi tama po si Ma'am Lolit Solis. Kainin niya na po yung sinabi niya. Humingi siya ng kapatawaran kay Ma'am Jessica Soho. Yun, makisama siya ng maayos. Kasi, gaya nga po na sinabi ko kanina, ano na yan eh, kumbaga ugat na si Ma'am Jessica dyan sa GMA7. Talagang ano na yan, matibay na yung pundasyon at pinuhunan niya dyan. Award-winning yung mga show niya, award-winning anchor din po ito si Ma'am Jessica Soho pagdating sa GMA7. Kaya naman mas nararapat po na magpakumbaba at humingi po ng kapatawaran si Vice Ganda para may pakita din po sa mga tao na kaya niyang tumanggap ng pagkakamali, na kaya niyang ituwid yung kanyang pagkakamali at magkaroon sila ng maayos na samahan dyan sa kanilang bagong network sa GMA7. At pagdating naman po kay Kuya Will, mga tagapanood, ang nakikita ko po kaya niya gustong humiwalay noon sa GMA7, may gusto po siyang patunayan. Gusto niya pong ipakita na kaya niya po pong iangat ang kanyang programa. Hindi po ba? Kasi siyempre, isipin po natin, hindi po siya nabibigyan doon ng tamang spotlight, di ba? Hindi siya nabibigyan. Ang gusto kasi ni Kuya Will noon, makuha sana yung noontime show. Kaso nandiyan po yung TVJ, nandiyan po yung Itbulaga, di ba? Yun po yung tingin ko mga tagapanood, yung tamang, kumbaga, bigyan po ng laya ba? Parang ganun po mga tagapanood. Para mas ma-showcase po ni Kuya Will yung kanyang programa. Kaya nga lang po, dahil nga po nandoon yung harang talaga, yung Itbulaga, ay hindi po kayang ibigay ng GMA7 yun. Kaya sa tingin ko po mga tagapanood, hindi po yabang yun. Pride po yun mga tagapanood. Pride po ni Kuya Will bilang isang producer, bilang isang manager, bilang isang host na may gusto po siyang patunayan. Lahat naman po may kayabangan eh. 'Di ba? Pagdating po sa mga ibang sa lahat naman po ng aspeto lumalabas po yung ating kayabangan lalo na po kapag tingin natin masyado na tayong minamaliit ng ibang tao. So yun lang po mga tagapanood, kung nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to, at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.